Kailangan ba sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? Of course po, since in our government po kasi, kailangan po talaga ng transparency. And as we all know, yung mga confidential funds pangalan po niya. Yes po, she is responsible answering all those questions that is allegedly asked to her since she's a public servant po and Bilang isang estudyante, sir, sa tingin niyo po ba kailangan ba sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? Of course po, since in our government po kasi, kailangan po talaga ng transparency. And as we all know, yung mga confidential funds pangalan po niya, wala na po talagang transparency doon. So, I firmly believe po talaga na all of the allegations should be addressed. I don't even know if you can call it allegations na nga pero I guess we can call it allegations na yes, they all have to be answered since if we want good governance po talaga and we're aiming to improve the economy or just our country in general, then we have to parang si Sara po talaga, kailangan niya po talaga sagutin yung mga katanungan ng taong bayan. Kasi nga po, if hindi niya po masasagot yun, then that just proves na totoo po yung mga allegations na po yun. And so parang if she is able to answer and provide evidence po na false po yung mga allegations na yun, then maybe we can rethink our thought process, especially po now na papalapit na po ang election. And since papalapit na po ang election, I think it's better for her to answer the allegations if she wants to really rebuild her legacy po talaga. If you can even call it a good legacy. Confidential funds pa nga lang, wala na talaga yun. And another thing is, if she continues to ignore the allegations, then that just shows na wala po talaga siyang transparency and wala po talaga siyang pake sa taong bayan. Since nagtatanong nga po yung taong bayan, hindi mo man lang sagutin. Yun lang po. E paano pa kaya, sir, dahil nag-declare na siya natatakbo Yes po. presidente. Ayun. Ano masasabi niyo dun? Ayun pa nga po, you're promoting na agad that you're going to run for presidency, yet those allegations remain unanswered. So paano pa kaya kung tutuloy mo na yan, tatakbo ka na ng presidente, paano pag malapit ng elections? Diba? Pag malapit ng elections, nagsisilabasan na ang mga other candidates, nagkakaroon na ng mga meeting de avance, nagkakaroon na ng mga debates. So, I think, yes, mas nagiging importante na kailangan niyang masagot yung mga allegation na yun para nga ma-rebuild niya yung legacy man niya o parang palakas niya yung overall parang how do you call it? Mapatunayan niya sa sarili. Hindi lang po sa sarili niya, mapatunayan niya po pati din po sa taong bayan na deserving po siya tumakbo, deserving niya po maging presidente. Ngunit hindi po talaga niya nasasagot 'yun eh. And it's also our responsibility as the citizens of the Philippines na i-rethink lahat. Let's say, hindi nga sinagot niya, edi mag-rethink na tayo, ba't hindi niya sinagot? 'Di ba? Ayun lang po masasabi ko. Sa tingin niyo, sir, papipiliin po kita. Kung Leni Robredo or Sara Duterte ang pagbabanggain, sino po pipiliin niyo? I think it's quite obvious na Leni talaga. Why? Even in the previous election, siya po talaga ang boto ko po. Even though I wasn't a registered voter yet kasi hindi pa po ako of age dati. Pero now that I'm of age and registered voter na po, I can firmly say na if tumakbo po si Leni, siya po talaga ang boboto ko. Kasi solely based from her credentials, solely based from her journey in academics, yung mga na-receive niya na po, I think it solidifies na din po na she is quite worthy of being a president. And alam mo, ang ironic nga po sa akin is yung mga dating nagsasabi na hindi ko boboto yan si Leni kasi babae siya, is now aiming to vote for Sara even though she's a woman. So ano po talaga ang gusto nilang iparating, 'di ba? I think na humahanap lang po talaga sila ng paraan upang ma-discredit si Leni even though her credentials already prove na she is worthy of being a president. And even her run as a vice president po shows that. Yun lang po.
Sir, isa na lang po talaga. Mensahe niyo lang sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga katulad yung buboto na sa 2020. Ang message ko lang po sa mga kabataan dyan, if we want to improve our country, kung gusto po talaga nating mapaganda ang future natin, lalo na't kabataan pa lang tayo, then let's be critical about the election talaga. Let's make sure we practice proper research, make sure we find credible sources, huwag tayong maniniwala lang sa pinopost online, lalo na't marami ng AI ngayon, 'di ba? So we have to make sure na everything that we see, everything that we decide to follow or decide to really intake the information is credible. And we have to make sure na yung iboboto natin ay hindi corrupt. And para ma-ensure natin na hindi sila corrupt, we have to look at their credentials. Yun talaga ang number one thing na you should look at, credentials. Hindi, ay, Christian yan, mabait yan, masipag yan. It's not that. It's the credentials. Kasi yun talaga ang nagpo-prove. That is the evidence that we're looking for, Sara Duterte. Thank you. Bilang isang estudyante, sa tingin niyo po ba kailangan na masagot ni Sara Duterte or kailangan niya bang sumagot sa mga allegation laban sa kanya? Yes po, she is responsible answering all those questions that is allegedly asked to her since she's a public servant po and everyone has the right to know yung sagot niya po sa mga or yung mga question po na inaano sa kanya. Since tayo naman po yung naging reason bakit po siya nasa pwesto ngayon, may karapatan po tayong mga Pilipino malaman. Kasi po, di ba po, transparency din po. Yun po. Kailangan ba sagutin ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? Yes po, tingin ko. Since government official siya, and yung allegations bilang kahit sinong government official naman, hindi naman basta-basta ano yung allegation sa kanya eh. Parang pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero bilang may position kailangan maipaliwanag niya, madepensahan niya yung sarili niya o kaya basta ano yun, yung hindi niya lang tatalikuran basta ganun para accountability niya rin sa mga bumoto sa kanya, sa mga pinamumunuan niya sa bansa natin ganun. Bilang isang kabataan, kailangan masagot ni Sara Duterte yung mga allegation laban sa kanya? For me, yes po. Kasi bilang kabataan po, it's so unfair po para po sa aming mga kabataan na hindi niya po yun mapanagutan since umaasa rin po yung mga kabataan na magkaroon pa ng mga laptops ganun, since part of the DepEd nga po siya. And kailangan niya rin po kung may kailangan po siyang panagutan, kailangan niyo po yun harapin since mas kawawa pong mag-suffer yung mga kabataan dahil po umaasa nga po sila. Sa tingin niyo po, kailangan ba sagutin ni Sara Duterte ang mga allegation sa kanya? Para sa akin, oo. Kasi importante dapat na malaman ng bayan natin at mga tao kung ano yung mga nagagawa niya as Vice President ng Pilipinas. Kung wala man lang siyang maipakita, kahit man lang yung mga dumi niya, let's say, kahit wala siyang mapapakita na ginawa niya to, ginawa niya yon, ano yung use niya as a Vice President sa years ng years of Vice Presidency here sa Pilipinas. Kung hindi niya man lang masabi na malabas ang sarili niya ng malinis or at least masabi niya yung mga nagawa niya talaga, edi maglilive talaga siya ng bad impression pagkatapos ng kung ma-impeachment siya, which is voting ko talaga na ma-impeach siya kasi talagang hindi man na umasenso ang Pilipinas nung time ng vice presidency niya, in all honesty, bilang